Playoff ng Dallas Mavericks lumaki ang tsansa dahil sa magandang paglalaro ni Davis at Warriors nagpasalamat kay Butler na hulaan ni Kerr ang gagawin ni Looney laban sa Memphis. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Luka 3, mabibili lamang sa halagang $2,899. I-click lang ang link sa comment section. Mukhang naging isang matinding laban ang panalo ng Dallas Mavericks laban sa Atlanta Hawks. Si Anthony Davis talaga ang naging bayani ng laro. May 34 na puntos at 15 rebounds, solid na performance at may game-winning shot sa huling segundo para maipanalo ang Dallas 120-118. Dahil sa panalong ito, lumaki ang kanilang kalamangan para sa ika-9 na pwesto sa Western Conference, 1.5 ng laro sa unahan ng Sacramento Kings na natalo naman sa Washington Wizards. Malaking tulong din sina Klay Thompson, Spencer Dinwiddie at ang bench players na nag-ambag ng double-digit points. Si Davis ay nagpakita ng kanyang pinakamahusay na laro bilang isang Maverick. Sa pamamagitan ng performance na ito na ang kanyang ika-20 laro na may hindi bababa sa 30 puntos, 10 rebounds at 5 blocks. Isang napaka-elite na achievement sa kasaysayan ng NBA. Ayon sa Mavericks PR team, si Davis ay sumali sa isang napakabihirang grupo ng NBA legends na nakapagtala ng 20 plus for 30 to 10 to 5 games kasama sina Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal, Patrick Ewing, David Robinson at Bob McAdoo. Lahat sa grupong ito ay nanalo ng MVP award maliban kay Davis at Ewing. Bago ang laban na ito, medyo hirap si Davis mula nang bumalik mula sa kanyang adductor strain na may average lamang na 16 na puntos bawat laro. Pero lumabas siya sa laban kontra Atlanta na may napakalakas na performance. Isang malaking dahilan din nito ay ang desisyon ng Hawks na hindi siya doblehin halos sa buong laro. Pero kailangan talaga ng Mavericks ang ganitong klaseng laro mula kay Davis, lalo na't naglaro ng maayos ang Hawks. Nagtala ng 15 to 39 from the 3-point range at 3 free throw lang ang kanilang namintis. Samantala, kahit nagpakitang gilas si Trae Young para sa Atlanta na may 25 puntos at 12 assists, hindi ito naging sapat para maiwasan ang kanilang ika-4 na talo sa 5 laro. Mukhang mahigpit ang labanan sa Eastern Conference, lalo na't kalahating laro na lang ang agwat nila sa Orlando Magic para sa pang-7 spot. Palapit na ang playoffs, kaya bawat panalo at talo ay crucial na. Sa tingin mo, makakapasok pa ang Hawks sa pang-6 para maiwasan ang play-in tournament? Mukhang bumalik na rin sa prime form si Davis. Sa tingin nyo mga kaibigan, kaya ba niyang dalhin ang Mavericks sa mas mataas pang pwesto bago matapos ang regular season? Sa ibang balita naman, sinabi ni Steve Kerr, sinagip ni Jimmy Butler ang aming season. Sa isang post-game interview matapos ang panalo laban sa Memphis Grizzlies, inamin ni Warriors coach Steve Kerr na iniligtas ni Butler ang kanilang season. Sino ba ang hindi nakakaalam niyan? Nakita nyo ang ginawa niya sa laro? 12 sa 12 siya mula sa free throw line. Nang lumabas si Steph, pinatakbo namin ang lahat sa kanya. Isa siyang outstanding defender. Isang elite two-way player. Simula nang i-trade si Butler, gumanda ang record ng Warriors with record 18-2 win-loss. Sa mga larong nilaro niya, ang kanyang epekto ay nagsasalita para sa sarili nito. Sinabi ni Jimmy Butler sa kanyang Warriors press conference, noong kalagitnaan ng Pebrero, matapos ang matagal nang hinihintay na trade mula sa Miami Heat, opisyal na ipinakilala si Butler sa Warriors na may kasamang positibong pananaw. Sa kanyang press conference, optimistiko si Butler sa kanyang paglipat sa Golden State. Sinabi niya, sa tingin ko, magiging maayos ang aming samahan. Gusto kong isipin na isa akong winner. Hindi ko pa nakakamit iyon, pero gusto kong tawagin ang sarili kong isang winner. Gusto kong manalo nito. At ang ito ay ang isang championship. At tungkol sa paglalaro kasama si Steph, alam na ng lahat na siya ang pinakamagaling na shooter sa mundo. Pinakamagaling sa kasaysayan. Mas pinadali niya ang trabaho ko. Marahil ay magkakaroon ako ng mas maraming espasyo sa court. Pero higit sa lahat, ito ay palaging magiging isang pagsisikap ng koponan. Lahat tayo ay may mas maraming espasyo sa court. Tingnan natin kung paano ito lalabas. Bagamat ang opinyon ng publiko ay magbabago depende sa performance sa playoffs, sa ngayon, naging matagumpay ang partnership ng Warriors at Butler. Paano nga ba nag-adapt si Jimmy Butler sa Warriors? Naging maayos ang pagsasama ni Jimmy Butler sa Golden State Warriors dahil nakapag-adjust siya nang walang kahirap-hirap. Hindi siya pumasok bilang isang superstar na kailangang itayo ang opensa sa paligid niya. Sa halip, inangkop niya ang kanyang laro upang bumagay kay Stephen Curry
Draymond Green at iba pa. Sa Miami Heat, si Butler ang inaasahang magdala ng koponan. Ngunit sa Warriors, ginamit niya ang kanyang kakayahang mag-adjust upang suportahan si Curry. Ang Golden State at Steve Kerr ay nasanay ng isama ang isang superstar sa kanilang sistema, tulad noong isinama nila si Kevin Durant noong 2016 at kinailangang i-rework ang kanilang opensa sa kanya. Sa kaso ni Butler, walang drama. Napasama siya ng husto na ang kanyang papel ay ikinumpara sa ginawa ni Andre Iguodala, isang napakalaking papuri para sa isang manlalaro ng Warriors. Pagsikap ng Golden State Warriors mula sa kanilang pagkatalo noong buwan ng Disyembre. Hindi lang si Draymond Green ang kailangang patunayan ang sarili, kundi ang buong organisasyon ng Golden State Warriors. Noong Disyembre 20, nadurog ang Warriors sa Memphis Grizzlies sa iskor na 144-93. Isa ito sa pinakamalaking pagkatalo sa kasaysayan ng prangkisa. Ito ang ika-5 pinakamasamang pagkatalo sa road games ng Warriors, ngunit nanatiling positibo si Stephen Curry sa panahong iyon na sinabing, "Naniniwala talaga ako na mas magaling tayo kaysa sa ipinapakita natin. Mas magaling kaysa sa ipinakita natin sa laro na ito." Maraming nagbago simula noon. Sina Andrew Wiggins at Dennis Schroeder ang nagsimula sa larong iyon para sa Golden State, ngunit pareho na silang na-trade at si Jimmy Butler ang nakuha. At kung matatalo ka man ng ganoon kalaki, mas mabuting mangyari ito sa Disyembre kaysa sa araw na ito. Ang 3-point shooting ng Golden State Warriors ay ang pundasyon ng laro ng team dahil pinamumunuan sila ng arguably the greatest shooter of all time. Sa buong karera niya, maraming manlalaro ang nakinabang sa paglalaro sa tabi ni Steph. Halata na ang pagiging mahusay sa 3-point shooting ay bahagi na ng DNA ng mga matagal ng manlalaro ng Warriors. Si Kevon Looney, na kadalasang nakatutok sa rebounding sa ilalim ng ring, ay hindi isang volume 3-point shooter. Gayunpaman, ayon kay head coach Steve Kerr, pinagtatrabahuhan na niya ang aspetong ito ng kanyang laro. Steve Kerr, sa natatanging 3-pointer ni Kevon Looney laban sa Memphis Grizzlies, ipinagpatuloy ng Warriors ang kanilang late season push matapos ang isang mahalagang panalo laban sa Memphis Grizzlies. Si Curry man ang naging bida sa laro, ngunit isang shot mula kay Looney sa ikatlong quarter ang nakakuha ng atensyon ng maraming fans, lalo na't tila nahulaan ito ni Kerr bago ang laro. Pinaghirapan niya yan ng 3-point shooting sa loob ng ilang buwan at marahil ay magiging bahagi ito ng kanyang laro. Minsan, inaabot ng panahon bago maisama ang mga ganitong bagay sa laro. Pero maaaring may pagkakataon laban sa Memphis ayon kay Kerr na kung saan ay nangyari nga mismo sa laro. Kung may corner 3 siya na kailangang i-shoot bago maubos ang shot clock, makakatulong kung makakakita siya ng bola na pumapasok. Kaya ito ay isang gantimpala at isang taktika rin. Ipinakita ni Looney ang resulta ng kanyang pagsasanay nang maipasok niya ang isang 3-pointer may isang segundo na lang sa shot clock sa isang inbounds play. Simula nang madraft bilang 30th overall pick last year 2015, nanatili si Looney sa Warriors sa buong kanyang karera. Sa kabila ng hindi pagiging aktibo sa pagbitaw ng 3-pointers, meron siyang 40% shooting percentage from the 3-point range sa loob ng 10 taon. Ngunit ang pinakamahalagang bagay dito ay ang katotohanang nakashoot lamang siya ng 12 3-pointers sa buong panahong iyon. Makikita kaya ng mga fans na mas madalas gamitin ni Looney ang weapon na ito? Lalong-lalo na laban sa Lakers bukas. Ano sa tingin niyo mga kaibigan?